Nagpakabit ako ng wifi sa bahay na tumatagos sa mga pader. Sinabi ng buntis na bagong lipat lang sa taas na sumakit ang kanyang tiyan. Iginiit niyang dahil daw ito sa wifi na tumagos sa pader at pumasok sa tiyan niya. Na-radiate daw ang kanyang baby. At inutusan pa akong patayin ko raw ito. Kung hindi, tatawag daw siya sa hotline. Para ipaputol ang internet ng buong subdivision. Ngunit sa harap ng ganitong kabaliwang hiling, hindi ako natinag dahil hindi niya alam na ang apo ni Aling Wang sa baba ay naghahanda para sa college entrance exam. Araw-araw siyang nakikikonekta sa wifi ko para mag-research online. Para malaman ninyo, bago pa kami tumira dito sa building, si Aling Wang na ang reyna ng mga tsismosa sa amin. Walang makakatalo sa kanya pagdating sa bunganga. Kaya naman, naisip kong gumawa ng paraan. Ang demonyo ay tatalunin lang ng kapwa demonyo. Nagkunwari akong sunod sa Niren. Pumayag muna ako sa gusto ng atin nating buntis. Pagtalikod ko, agad kong tinext si Aling Wang. Pagkalipas ng 3 segundo, narinig ko sa pasilyo ang galit na sigaw ni Aling Wang. Sinong maglalakas loob na sirain ang kinabukasan ng apo ko? Ang mga yabag niya ay parang dudurugin ng hagdanan. Habang tumatakbo siya paakyat, mabilis akong lumabas, at palihim na sumunod sa likod niya. Nagkukunwari pa akong may hawak na isang supot ng basura. Pagdating sa kanto, kinuha ko ang cellphone ko, at binuksan ang video recorder. Ay magandang palabas na naman. Itong pagkalampag sa pinto, kumpara sa pagkatok ng buntis sa pinto ko kanina, mas may puwersa ito. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ang mukha ni Zhang Li na puno ng kayabangan ay muling lumitaw nang makita niya ang galit na si Aling Wang. Kumunat ang noo niya. Sino ka? Anong problema mo? Nakapamihaywang si Aling Wang. Buong-buo ang boses. Sino ba namang pamilya yan at napaka-espesyal? May radiation daw ang wifi. Ang apo ko ay malapit nang pumasok sa high school. Sa kritikal na panahong naghahanda siya para sa singguaw. Tapos ikaw, mga-abala ka pa. Nang marinig iyon ni Zhang Li, ngumisi siya ng malamig. Itinulak pa niya ang kanyang tiyan, na para bang ipinagmamalaki ang isang pambihirang kayamanan. Kung ang apo mo ang kinabukasan ng bansa, ano tong nasa tiyan ko? Hindi. Ang tawag dito ay hiyez. Paano kung dahil sa radiation ninyo ay may mangyaring masama dito? Huwag mo nang pag-usapan ang singguaw. Kaya mo bang bayaran? Aba, heto na naman ang pagkamainitin ng ulo ko. Sa pakikiwipi ko lang, paano naman naapektuhan niyang ahas mo? Aba, may paabayang signal at umakyat mag-isa dyan. Kung ganyan ang loika mo, dapat patayin lahat ng wifi sa buong subdivision. At give ng mga cell site. Bakit hindi ka nalang tumira sa bundok? Sinusumpa mo ang anak ko. Kapag may nangyari sa anak ko, kahit maging multo ako, hindi kita tatantanan. Grabe, mula sa isang siyentipikong debate, nauwi na sa usapang multo. Ilang kapitbahay na sa pasilyo ang naabala, at sumisilip-silip sa direksyon namin. Sa tingin ko, saktong-sakto na ang pagkakataon. Itinago ko ang cellphone ko, kinuha ang basura, at lumabas. Na may mukhang tuliro at inosente. Aling Wang, Ate Zhang, huwag na po kayong mag-away. Ikaw, tumingin ako sa mga kapitbahay na nakapaligid. Puno ng takot at pagkabalisa ang mukha ko. Kahit ang boses ko ay may bahagyang panginginig. Kasalanan ko po lahat. Sana hindi na lang ako nagpakabit ng wifi. Nakaapekto patuloy sa pagkakasundo ninyong magkakapitbahay.